Meron tayo ditong nabiling munggo. Ayan, nabili lang natin ito sa mga supermarket store. So meron po tayo ditong green na munggo. Pagkatapos ay hugasan lang muna natin siya para maging malinis lang tayo. Pagkatapos ay pag nahugasan natin, i-drain lang natin at ilipat natin sa malinis na lalagyan. Pagkatapos ay lalagyan natin ito ng gatas. So meron po tayo ditong isang lata ng gatas, pero yung ating lalagay dito ay kalahating lata lang. Kahit anong gatas ay pwede dito. Soak lang natin or ipabad lang natin ng 1 hour hanggang 2 hours lang yung ating tawag doon, munggo. Pagkatapos kunin na natin yung ating pan o yung ating saucepan, ilagay na natin yung ating binabad na munggo kasama yung gatas syempre. Ayan, binabad lang natin yung ating munggo para mas maging soft or para mas madaling maluto yung ating gatas o yung ating munggo dito. Ayan, nagdagdag pa rin tayo ng isang baso ng ating tubig. Pagkatapos lakasan lang natin yung ating apoy and then simmer lang natin siya ng 10 to 15 minutes. So kailangan yung i-check every 5 minutes guys. Kung makikita nyo kung medyo wala na yung tubig, magdadagdag pa tayo dito ng isang baso ng tubig hanggang sa maging gumanito na nga yung kanyang texture, yung ating munggo ay umalsa na or maging soft na. Pagkatapos ay kakailangan natin ito ng ating mahiwagang blender. Ayan, bagong-bago pa yan guys. So blend lang natin para medyo madurog yung ating munggo dito. Ayan oh. Hindi pa tayo marunong mag-asara. Ayan, medyo natanga tayo dun. So ayan, blend lang natin siya. Hindi naman kailangan talagang sobrang pino. Kailangan lang natin na medyo may mangunguya pa tayo, di ba? Meron tayong crunch na makakain, di ba? Kakaiba nga yung ating recipe ngayon, guys. Gagawa tayo ng cupcake na munggo. Ilipat lang natin ito and then palamigin lang natin siya ng konti. Dahil medyo mainit pa yan. Pagkatapos sa isang mixing bowl nga ay maglalagay tayo ng 200 grams ng ating butter or yung ating margarine kung wala kayong butter. Kung wala naman kayong margarine, pwede naman ay vegetable oil, cooking oil na lang ilagay dito. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito or yung ating butter ay cream lang muna natin siya. Kung meron kayong wire whisk, mas maganda yun guys para mas padali yung pag-cream ng ating butter. Kung meron po rin kayong electric mixer, mas maganda rin yun guys. And then maglalagay tayo dito ng 2 cups ng ating brown sugar. Yan, brown sugar yung ating gagamitin dito para mas lalong matamis yung ating recipe ngayon. Haluin lang natin siya ng maigi hanggang sa matunaw na nga yung ating sugar. Ayan na nga guys, sabi ko nga kanina gagawa tayo ng napakasarap na recipe, yung ating munggo na cupcake. Pagkatapos maglalagay po tayo dito ng ating vanilla extract. Konti lang, mga about 1 hanggang 2 teaspoon ng ating vanilla extract. Mag-crack tayo ng 3 itlog lang. Yes, crack lang tayo ng 3 itlog. And then haluin lang natin hanggang sa mag-corporate na nga yung ating itlog at yung ating vanilla extract na inilagay doon. Haluin lang natin siya ng maigi. Huwag natin yung overmix guys ha. Kailangan lang maging creamy yung ating butter dito. Ayan, mas maganda guys kung meron kayong mixer o yung electric mixer. Kaya lang medyo natatamad akong kumuha. Kaya mano-mano na lang tayo. Ayan, magdagdag tayo ng kalahati ng ating natira kaninang gatas. So, kalahati lang ng isang kanang gatas ang ating gagamitin dito. Haluin lang natin ito hanggang sa maging light brown na nga yung kulay ng ating butter dito. Pagkatapos ay ibubuhos na natin yung ating dinurog na mga munggo. Ayan, siguraduhin lang natin guys na malamig na yung ating munggo para hindi siya maluto yung ating itlog doon. Haluin lang natin ito hanggang mag-corporate na nga lahat ng ating munggo doon sa ating butter. Haluin lang natin siya ng maigi. Wag po natin siyang i-overmix para hindi po masira yung ating recipe ngayon. Pagkatapos maglalagay lang tayo dito ng 2 cups ng ating all-purpose flour. Sift lang natin ito para matanggal yung mga buo-buo. Kung wala kayong all-purpose flour, ay pwede kayong gumamit ng cake flour. So, bali 1 cup and then 2 cups ng ating all-purpose flour ang ating isi-sift dito. Kailangan talaga sifted guys yung ating flour at yung ating mga dry ingredients para maiwasan natin yung pagbuo-buo.
Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng ating baking powder at 1 teaspoon ng ating baking soda. Sift lang natin. Ayan yung sinasabi ko guys. Kailangan talagang sifty nito para maiwasan yung ganyang pagbuo-buo. Pagkatapos ay haluin lang natin siya ng maigi. Again guys, paalala ulit, huwag natin siyang i-overmix. Ayan guys, yung recipe nga natin ngayon ay first time natin gagawin. Pero gumawa tayo ng kalabasa version nito. At talagang napakasarap guys yung kalabasa cupcake. Ilalagay ko na lang dyan sa taas yung link para sa ating kalabasa cupcake. Ayan, so try natin sa munggo kung masarap din siya. At tingnan natin, no, diba? Pero mukhang masarap naman guys. Same lang din siya ng procedure sa ating kalabasa. Ayan, so meron po tayo ditong liner or yung ating muffin molder. Syempre, lulutuin ulit natin siya sa ating Ramjoy air fryer. Ayan, yung ating Ramjoy air fryer ay bigay sa atin mula sa Xiaomi. So mga gustong bumili nito ay pwede kayong makabili sa Shopee at Lazada sa mismong store ng Xiaomi or pwede kayong bumili sa website ng Ramjoy Philippines. Ayan, nagkakahalaga lang ito ng around 2,000 pesos yung ating Ramjoy air fryer at meron na siyang mga libreng mga freebies na tulad nitong muffin molder. Meron din siyang freebies na mga yung kanilang mga liner para sa ating air fryer. O di ba napakaganda ng ating Ramjoy at yung ating Xiaomi. Ayan, scoop lang tayo. Ayan, sabi ko nga kanina guys, sabi ko nga sa mga paggagawa ko ng cupcake, hindi po natin siya pupunuin. 3/4 lang ng ating liner ang ating hindi po natin siya pupunuin, ay 3/4 lang natin siya. O diba? So lulutuin natin siya sa ating medyo nahutal ako ngayon. Ayan, lulutuin lang natin siya sa ating air fryer. Mula ulit sa Xiaomi. Lutuin lang natin siya ng 180 degrees Celsius. So ayan, kung wala kayong air fryer, ay pwede naman i-bake nyo na lang ito sa oven or mag-improvise oven kayo kung ano gusto nyo guys, kung saan nyo trip. Ayan, so 180 degrees lang guys, and then lulutuin lang natin siya ng 20 minutes. Ayan, baka may mag-comment na naman na sabi na medyo daw mahal sa kuryente kasi 6 lang ang nilalagay sa air fryer. Ayan, nakadepende po yan sa inyo guys kung sa air fryer nyo lulutuin or sa mga oven. O diba? After 20 minutes, ito na nga guys ang ating final product, yung ating napakasarap na munggo cupcake. Di mo kalaing, ganito lang ang paggawa ng ating munggo cupcake. Maraming salamat sa panonood. God bless and see you again sa ating susunod na mga recipe.